So, hello guys. May commission na naman yung crayon natin. Ito pala yung reference photo niya. I-retouch lang natin ng konti. Tatanggalin natin yung bandang ibaba at saka yung background mismo. Para iwas hassle na din at siyempre, sintabling tignan. Nakat pala yung head niya, tatapalan lang natin. Speaking of hassle guys, isa pinakamahirap o sabihin na nating matrabahong gawin ay dito sa mata na parte. Para sa akin, magkamali ka lang ng konti dyan, iiba na talaga yung resulta ng portrait mo. May mga client kasi na perfectionist. Yung tipong parang printed copy yung gusto nilang resulta. May iba din na makita lang nila na may resemblance yung portrait mo sa reference photo mismo, masaya at bilib na sila. Na-experience ko yan dati guys. Sobrang saya at proud ko nun sa portrait ko na yon. For me nasa 91% ata yung pagkakopy niya sa reference photo. Sobrang proud ko nun nung ihatid ko na sa bahay ni client. Taga-barangay lang kasi yun eh. Pero alam nyo guys, di nasiyahan si client. Marami siyang naisabi sa portrait. Bakit daw ganyan? Bakit may itim dito na parte? Perfectionist man din ako. Di ko talaga titigilan yung portrait hanggang di pa pasa sa taste ko. Pero di pa rin pumasa sa client ko na yon. Imbis na tricky yung singil ko doon, okay lang binayad sa akin. Pero okay lang. Di daw kasi nakuha eh. Tumawa na lang talaga ako. Kaya tinanggap ko yung mga sinabi niya, in-improve ko yung mga gawa ko. Yun din yung dahilan na may namumuong takot sa sarili ko. Palagi na ako nag-overthink every time na may mga komisyon ako. Baka may masabi na naman ganyan, ganto. Tapos lumaki yung takot ko nung nagsimula na akong tumanggap ng mga komisyon nationwide. Siyempre, iba't ibang tao na yung nagme-message sa'yo. May iba kasi na sinasabihan ka ng mahal naman ang singil mo. Tapos ang pangit ng mga gawa mo. May time din na sinasabihan ako na dapat 100 pesos lang daw singil ko palagi. Kasi pambata daw yung gamit ko, which is yung crayon. Okay naman yung mga gawa ko, di ba guys? You can't please everybody talaga guys. May mga tao talaga hindi ka magugustuhan kahit anong bait or ganda pa ng mga gawa mo. Kaya if you try to please everybody, you're wasting your time. Pero may mga client din na na-appreciate talaga yung mga gawa mo. Yung tipong mata pala yung natapos mo, sobrang hanga na. Tapos may bonus pa pagkatapos. Tulad nito na client ko guys, 2,500 or 3,000 lang ata single ko dito. Single portrait to, sa A3 na size. Pero 3,500 ata yung binayad niya. Thank you sir. Kaya advice ko sa mga nagsisimulan tumanggap ng komisyon or tumatanggap na, huwag mo ibase sa budget ng client mo yung presyo ng artwork mo. May ganyan kasi guys, yung sasabihan ka na 1K lang kasi budget ko eh. Tapos family portrait pinapagawa or couple. May iba din na libre na lang yan. Pambata lang naman gamit mo eh, mumurahin. Tapos sasabihan ka pa ng mahal naman ang drawing mo na pwede ko naman ipaprint yan. Subukan nga nilang ipagtabi yung printed photo at yung drawing mismo. Kahit di gaanong kagandahan yung drawing, mas marami pa ring titingin at hahanga doon. Alam nyo kung bakit? Extraordinary kasi yung drawing. Handmade ba? Iilan lang yung nakakagawa niyan. Tapos yung printed photo, kahit sino kayang gawin yan. Kaya nagtataka sila bakit mahal yung handmade at na di hamak maganda at perfect yung printed. Hindi pa print mo kung may hanga at bibilib kung i-display mo na. Charot lang. Di naman siguro basihan kung mumurahin yung mga materials mo, diba? Tingnan mo yung gawa mismo. May nakita nga ako sa internet na ballpen lang yung ginagamit pero napaka-realistic nung gawa. Tapos sobrang mahal ng singil niya. Yung artist din na kumakita ng milyon-milyon sa paggawa lang ng straight line. Yung sa luxurious car siya nagpipinta ng straight line. Sana magkaganon din tayo sa susunod no. Yung artist na gumagamit ng Crayola kumikita ng milyon. Pero imposible yan dito sa Pinas guys. Maraming mga galing na visual artist dito sa Pinas. Pero mahirap pa din tulad ko. Di ko naman talaga pinapangarap na maging pinakamagaling sa larangan na to. Di ko nga akalain may talento ako dito. Nung simula kasi sasagawa ng mga gawa ko eh. Ginagawa ko to kasi binubuhay ako nito. Mabuti na to kasi sa walang gawin, diba? Kung mayaman lang kami, di talaga ako magdodrawing. Nakakatamad kasi eh. Sobrang haba na pala ng kwentuhan natin. Kung magpapakomisyon kayo, PM lang po.